ang alamat ng kalabasa. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar ay may isang bata na ang pangalan ay Juan. Nakikitira lamang siya sa kanyang mga tiyo at tiya dahil maaga siyang naulila. Kung kaya't sa tahanan din na iyon ay naranasan niya ang pagmamalupit at pag-aalipusta ng kanyang mga tiya at mga pinsan. Hoy, Juan! Ano nga rito? Lapit! Bagal-bagal mong kumilos. Hugdasan mo nga ang lahat ng mga pinggan doon at saka linisin mo rin ang lahat ng aming mga kwarto. Oo nga, bilisan mo. Pabigat ka na, palamunin ka pa. Wala kang kwenta. Aray! Opo! At dahil merong kalakihan ang ulo ni Juan, palagi siyang sinasaktan at kinukutya ng mga bata roon. Si Juan lampa! Si Juan natin! Wala namang utang! Mga bata! Tama na yan! Tigilan niyo na si Juan. Magsiupo na nga kayo at magsisimula ng ating klase. Pag-uwi ni Juan sa kanilang tahanan ay bumungad sa kanya ang kanyang mga tiya at mga pinsan na abalang-abala. Hoy, Juan, bilisan mo nga dyan at may lakad kami ng mga tiya mo. Dapat pag uwi namin bukas ng hapon ay malinis na ang buong bahay. Let's go! Kagaya ng inaasahan, umalis na nga ang kanyang mga tiya at ang kanyang pinsan. Halina kayo, umalis na tayo. Halina po kayo na tawag na po yung Umalis na nga ang kanyang tiyo at mga tiya kasama ang kanyang pinsan. Ni hindi man lamang siya iniwanan ng pangkakain. At dahil sa kalungkutan at kagutuman, ay nagawa ni Juan ang pangyayari ito. Oh, Diyos ko! Bakit naging ganito ang buhay ko? Puno ng sakit at bigati. Wala naman akong naging pagkakamali. Naging mabuti naman akong bata. Pero bakit? Bakit naging ganito? Alam kong wala akong karapatang magtanong sa iyo. Pero hindi ko lang maiwasang tanungin ang sarili ko kung saan pa ako nagkamali. Bakit? Bakit? Hindi mo ba ako naririnig? Bingi ka ba sa aking mga pagsamo? Natutulog ka ba kaya hindi mo ako nakikita? Ano bang klaseng buhay to? Sana hindi mo na lang ako binuhay. Kung naging ganito na lang pala ang naranasan ko. Maaga mong kinuha si inay at itay. Hindi ko lang man nakita, nakausap, nakilala, at higit sa lahat, hindi ko naranasan ang kanilang pagmamahal. Hindi pa ako kaibig-ibig. Sina tiya at tiyo, maging ang aking mga pinsan, hindi nila ako mahal. Kahit sa paaralan, wala akong naging kaibigan. Kaya mabuti pa mamatay na lang ako. Kunin mo na ako, Diyos ko. Sa kabilang dako naman ay nag-uusap sina Pedro, Maria at ang kanilang anak.
Alam mo, Maria, mahal ko. Mali ang ating ginawa kay Juan. Naging mabuti siyang bata at nakatulong siya sa atin. Oo nga, mahal ko. Napagtanto kung mali ang ating pagtrato sa kanya. Bilang naging pangalawang magulang niya, dapat minahal natin siya at inaruga. Ni hindi man lamang natin siya iniwanan ng makakain doon. Tama kayo, itay, inay. Mahalin natin si Juan dahil tayo na lang ang kanyang pamilya. Kaya bukas na din, umuwi na tayo sa bahay. Oo, at baka ano pa ang nangyari sa kanya roon. Wala pa naman siyang kasama. Umuwi na tayo bukas. Kagaya ng napagpasyahan, umuwi na nga sina Pedro, Maria at ang kanyang anak. Subalit, hindi nila nakita si Juan. Juan! 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 Asan ka na ba? Halika, Juan! May pagkain kaming dala sa'yo! Sa pagsapit ng dilim, ay napagpasyahan nila na umuwi at ipagpabukas na ang paghahanap kay Juan. Kinabukasan ay ito ang nangyari. Itay! Inay! Halika kayo dito! Ano to? Nakakamangha! Isang malaking bilog at napakakinis. Baka ito na nga si Juan. Tama! Baka nga ito na si Juan! Sa pangkasalukuyan, ang malaking bilog na kulay berde na may halong dilaw ay tinatawag na kalabasa. At ito ang pinagmulan ng alamat ng kalabasa. Uy,